Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kyrie. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa mga kaganapang totoo. Galing sa tiyo ko. Ayon sa kwento ay nangyari ito sa Catbalogan, Samar. Dekada 90. Itong tiyo ko na pangalanan nating Priano. Maglalako ng pandesal. Tumutulong sa pagtaguyod ng pamilya buhat ng maagang namatay ang kanilang ama. Sa murang edad ay natuto ng maghanap buhay. Napilitang tumigil sa pag-aaral at ituon ang atensyon sa 4 na mga kapatid na maliliit pa lang. Yung nanay nila, paglalako din ang pinagkakabalahan pero mga kakanin naman sa isang eskwelahan. Hanggang sa nagbinata na si Priano at ganoon pa rin ang ginagawa. Nasa sekundarya na ang 2 kapatid, habang ang 2 sa elementarya pa lamang. Bale, magkakasunod lamang sila nun. Pinakapanganay si Priano at ang edad nito noon ay 17 na. 2 babae ang sumunod sa kanya at mga lalaki naman ang nasa elementarya. Diyan mismo sa kabaan ng poblasyon hanggang sa National High School ng Catbalogan siya madalas nakatoka. Madaling araw hanggang alas 10 ng umaga ang trabaho. Ito naman kasi ang mga oras na mabentang tinda nun. Pagkatapos naman ito ay dadaan ito sa merkado. Mamimili ng para konsumo bago pa umuwi. Lagi siya noong pinapaalalahanan ng kanyang nanay na huwag na dadaan doon sa likod ng sementeryo. May aswang nga daw doon eh. Ang nakapagsabi dito ay ang kaanak lamang nila na malapit lang doon nakatira. Pero wala kasing ibang daan para mas mapadali ang patungo sa bayan at pag-uwi. Doon lang siya shortcut na yon. Bali hindi po ito yung sementeryo sa may syudad. Sa may bukid dito banda. Sa bukid sila nakatira, Priano. Malayo pero nilalakad lamang ang bayan. Alas 2 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Priano at nakakarating ito sa panaderya ng inaangkatang pandesal. Mga bandang alas 4. Etong nanay niya sa may malapit na eskwelahan lang nagtitinda. Hindi sa bayan. Kumbaga doon lamang din sa barangay nila. Anak, makinig ka na lang sa akin ha. Ang tiyo mo minsan nang inatangan ng aswang. Mabuti at nakatakbo. Hinabol nga eh. Hindi mo ba alam yon? Wika ng nanay ni Priano. Pangalanan natin itong nanay Dising. Nay, ngayon na lang ba, Nay? Pagkatagal ko nang dumadaan dun eh. Maliliit pa yung mga kapatid ko. Maniwala kayo dyan kay tiyo. Baka lasing lang yan. Anak, hindi lang siya ang nakaranas. Meron pang iba. Kamakailan nga lang nangyari eh, noong isang araw. Pagkatapos mong umalis na madaling araw dito, bumisita yung si Maring Itas. Sinabihan akong pigilan ka daw na dumaan doon eh, nakaalis ka na. May nangyaring pangahabol ng aswang doon. Susundan nga sana kita kaso natatakot naman ako. Ano ka ba, Nay? Malaki na ako. Kung may aswang man, kaya ko sigurong labanan yan o hindi naman kaya tumakbo na lang ako. Sige na, magpahinga na kayo. Kumain na ba yung mga kapatid ko? Kararating lamang doon noon ni Priano. Pero ginabi ito gawa ng aliw ito sa isang pagtatanggal sa may syudad. Nanood at hindi na inalintana ang oras. Hindi naman nabahala si Priano na gabihin dahil alam niya namang may makakain sa bahay na hindi magugutom ang mga kapatid niya. Sandali lang nagpahinga si Priano. Gumising kaagad ito ng madaling araw. Gising din ang nanay Dising nito. Inabisuan na naman siya nito na wag dadaan doon pero nginitian lamang ni Priano. Para mapanatag na ang nanay niya, umuon na lamang siya na hindi siya dadaan doon. Pero ang totoo, doon talaga siya dadaan. Ito kasing lugar para maging malinaw. Nasa liblib. Sa ibabaw ng bundok banda. Kapag bumaba ng bayan, pwedeng sa kalsada lang dumaan. Maglalakad o sasakay. May mga habal naman doon pero may shortcut.
Bali, pangpang yung shortcut kung saan naman pababa ito at tatawid sa ilog. Sa kabilang parte, sementeryo. Nasa ibabaw ang sementeryong ito. Babaybayin lang ang likod noon at kalsada ng bubungad. Ito namang kalsadang ito, yun din ang karugtong sa kalsada malapit sa kanila. Pero nakapaikot ito kaya malayo talaga kapag binaybay. Late siguro ng halos kalahating oras kapag sa kalsada naglakad. Yun ang nakasanayan niya sa araw-araw. Hindi takot ang binata dahil ni minsan ay wala namang nangyari sa kanya sa lugar. Hindi nga siya naniniwala dyan sa may binagat at tinabol. Dahil kung meron pa umano ay nangyari na ito sa kanya. Yun ang akala niya. Dahil nga hindi pa niya naranasan ito. Yun ding mga sandaling yon ay may naganap, Sir Seth. Papatawid na siya ng ilog. Medyo mataas ang tubig gawa ng umulan daw kagabi pero may madadaanan namang mga bato. Kaya hindi siya nababasa. Nung nasa gitna na daw siya nakarinig siya ng tinig na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ibon, hindi kung anong hayop na tipikal na sa liblib, kundi para umanong angil pero saglit lang. Meron siyang dalang flashlight. Pakiramdam niya ay naroroon sa tawid dito banda. Kaya naman inilawan niya doon at wala siyang ibang nakikita kung hindi mababang damo, baging at mga matatayog na kahoy. Nagpatuloy siya sa pagtawid hanggang sa noong nakasampa na daw siya sa kabilang parte. Narinig niyang muli ito. At sa mga sandaling yon, paulit-ulit na at tila palapit pa ito ng palapit. Nagdampot ng bato si Priano. Kasabay naman ito ang pagbunot niya sa kanyang palamengko. Maliit na itak ito na pwedeng isuksok sa tagiliran ng hindi mapaghahalataan. Sino ka mang animal ka? Lumabas ka. Huwag mo akong tinatakot Gusto mo patayan tayo Sa mga sandaling ito, pakiramdam ni Priano ay hindi na talaga pangkaraniwan. Iniisip nitong baka totoo nga yung aswang. At ito na yung mga puntong maaaktuhan niya ito sa tagal niyang dumadaan sa lugar na yon. Nawala yung tinig na ito. Napalitan ng simoy ng hangin at alingas-ngas sa itaas banda. Naglakad muli ang binata. Binaba niya noon ang bato, pero hawak niya pa rin ang palamengko. Kasabay naman noon ang pagtutok sa ilaw doon sa labas. May kaba na siyang nararamdaman pero hindi naging sapat ito para lukubin siya ng matinding takot. Likas o manong matapang si Priano. Sino bang hindi, diba? Mag-isa lang lagi Hanggang sa mapatapat daw siya sa likod ng sementeryo. Tanaw na tanaw niya ang isang namumukod tanging puntod na makikita sa ibaba. May ilaw na umaamag doon at galing na ito sa mga poste sa kalsada. Napahinto siya noon. May nakita siyang gumagapang sa puntod na ito. Tinutukan niya ng ilaw at napasimangot si Priano. Napakapangit daw na tao ang nakikita niya. Nakadapa ito sa may puntod na yon at alam niyang nakatuon ang simpatya nito sa kanya. Kagad kumilos ang binata. Binilisan ng lakad ni Priano. Hanggang sa may nakaharang daw sa daan. Isang tao. Pero iba ito doon sa nasa ibabaw. Mahaba umano ang buhok nito at nakatabon pa sa muka. Napakakintab ng katawan. Nakahubot-hubad yon. Dahan-dahan itong umaabante ng lakad patungo sa kanya. Hindi na tinag ang binata. Tinutukan niya ng flashlight at nakaamba na siya ng pagsaksak dito. Mahina umano ang paglalakad nito. Nawari kadakbang. Yun din ang sukat ng talampakan. Sige, lapit. Lapit lang. Dala siguro katulad ako ng iba na tatakbo. Hoy, kung papatayin mo ako, ganun din ako. Abala ka sa hanap buhay ko Gigil na gigil si Priano. Noong maaabot niya umano kapag sinaksak niya na may kasamang buwelo nun, dito na ito sinunggaban ni Priano.
Tinamaan ito ng palamengko at dama talaga ni Priano ang pagbaon nun. Pero matapos nun, nilundagan siya nito. Dahilan namang nagpagulong-gulong pabalik sa ilog itong si Priano. Hinahataw niya ng palamengko, tumatama pero pumapalag. Nananakit na umano ang katawan niya noon dahil masama ang pagkabagsak niya sa ibaba. Kung bato pa yung binagsakan ni malamang, basag na nga daw yung ulo niya. Mabuti na lang at putikan. Itong nilalang ay dumausdo sa tubig. Mabilis namang bumangon itong si Priano. Dinampot ang flashlight na nabitawan. Kitang-kita niyang mukha nito. Babae. Ang mga mata ay purong itim at napakabaho. Kumapit pa sa kanyang katawan ang amoy nito na masahol pa sa dumi ng tao. Nakadipa ang nilalang. Nagtatampisaw sa tubig habang nagwawala. Kahit na galit ang nilalang ay hindi pa rin nagpatinag si Priano. Inantay niyang sugurin ulit siya nito. Hanggang sa lumapit yun at dito, tinaga niya ang ulo. Natamaan na naman pero ganun pa rin. Para walang pandamay. Nasakpal pa ang kanyang leeg at kamuntikan siyang makagat kung hindi lang niya naiharang ang siko. Sa siko niya tumama ang pagkagat niya. Matapos noon ay biglang may malakas na sipol. Itong nilalang nakabuno niya. Pinakawalan siya. Kumabig ito sa tabi. Gulat na gulat si Priano nang makitang meron pang isa. At kung hindi siya nagkakamali, itong isa, yun ang nakita niya doon sa ibabaw. Tumatawa-tawa pa na animoy tuwang-tuwa. Lalaki ito. Nagsalita daw yon. At ang sabi sa lahat daw ng napapadaan, si Priano lamang umano ang matapang. Minura naman ito ni Priano. Wika ng binata kahit diablo pa ang humarang ay hindi siya matatakot. Itong babae, napansin niyang parang humihina. Sapo ang tagiliran at alam niyang tama ito ng palamengko niya. Hanggang sa may dumating pang isa. Dito parang nagdalawang isip na itong binata. Yung kakarating lang nagmula sa unahan, sa gilid ng ilog. Naglakad at tuminto sa tabi ng dalawa pa. At sa pakiwari ni Priano, matandang lalaki naman ito. Hindi niya makilala ang mukha gawa ng papangit daw talaga eh. Napapamura na si Priano, lalo na't may narinig pa siyang alingas-ngas sa itaas na parte. Sabi nito sa sarili, marami umano. Nang maramdaman niya to ay doon na siyang tumakbo paakyat. Hinabol daw siya ng mga ito. May bigla pa nga umanong dumaan sa kiliran niya at kung hindi siya nakalundag, baka matamaan siya. Hanggang sa nakarating na ito sa kalsada. Doon na siya huminto at nagsisisigaw ng paghamon. Sabi ni Priano ay doon daw dawa ng malawak. Makikita niya kahit pagtulungan pa siya nun. Maya-maya may napadaang habal. Kakilala ito ni Priano. Huminto at nagtanong sa kung anong nangyari. Kinuwento ni Priano na tinambangan daw siya ng aswang. 4 na aswang nun. Itong driver ng habal biglang natakot. Pangalanan natin itong Sinal. Halika na, sakay na! Walang iya, ano bang ginagawa mo at hinahamon mo pa? Hindi, pupunta po akong bayan eh. Magtitinda pa ako. Walang iya to mga aswang na to. Anong pupunta? Huwag naman sobrang sipag, Priano. Sugatan ka at ang dumi mo pa. Sumakay ka na. Pero hindi daw nakinig si Priano dito sa matandang ito. Hanggang sa nagpakita umano ang dalawa sa mga aswang. Nakatayo sa may gilid ng daanan. Nakadapa ang isa habang ang isa naman ay parabang susunggab na. Nakadipa ang kamay at nanilisik ang mga mata. Hinablot na ng driver si Priano. Mabuti at sumakay na umano ito. Pinaharurot ang motor, pabalik sa lugar nila. Hindi ka ba sinabihan na may binagat dyan? Walang hiya ka talagang bata ka. Lumaban ka pa, no? Tumakbo ka na lang sana. Nasugatan ko po yung isa. Babae yun.
Parang pamilya sila eh. Kung magkapagsalita ka parang ang dali lang. Dadaling kita sa manggagamot ha. Malala yung sugat mo. Hindi mo ba alam na sugatan ka? Hindi pa nga daw ramdam noon ni Priano na may mga sugat siya. Siguro sa bilis ng pangyari kaya ganon. Pero noong nasa habal na daw siya, doon niya naramdaman ang pamamanid ng kanyang katawan. Sa likod, sa tagiliran, sa may mga kamay at paa. Ultimong ang mga daliri niya sa paa, namamanhid. Dinala nga sa albularyo si Priano. At sa maniwala man kayo at sa hindi, nanghina ito. Napapamurang albularyong ito at kung hindi daw nakaabot, malamang ay patay na itong binata. Hinahayaan lang daw ito ng aswang na makapanglaban. Pero nilalason pala nila ito. Kumbaga, pinaglalaruan. Pangalanan naman natin ang albularyong ito sa pangalang Manghiorte. Tiyo ito ng nanay ni Priano. Malapit na kaanak. Dagdag pa nito ay tumakbo na lamang daw sana ang binata. Hindi na talaga dapat lumaban. Yung tipong makatakas lang. Nagpapatay sindi na umano ang mga mata ni Priano. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ng paningin. Ang huling nasilayan ni Priano ay hinihilot siya sa tiyan ng matandang yon. Nagising ito umaga na. Naroroon ang nanay nito sa bahay ng albularyo. Pati yung mga kapatid naroroon din. Wala din naman klase noon gawa ng araw ng Sabado. Balot ng bendang katawan ni Priano. Itong bahay ay karaniwang kubo lang na nakangatang seg sa lupa. Nasa sala silang lahat. Walang ibang tao doon maliban na lang sa pamilya. Nagtanong naman si Priano kung nasaan si Mang Sinal, maging si Mang Hiorte. Naroroon sa may lugar kung saan ka napalaban sa aswang. Hinahanap nila kung saan nakatira yung mga yon. May iba pang kasama. Marami. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi ka nakikinig sa akin, anak. Tumangu-tango ka, umuoo ka, tapos doon ka pa din dumaan. Tapos sabi ni Sinal, hinamon mo pa? Paano kung hindi ka niya nadala sa albularyo? Di pinaglalamayan ka na ngayon at yung pandesal na nilalako mo pinangkakapi na rin nila. Hindi nakakibo si Priano sa sinabi ng nanay. Hindi niya naman kasi alam na gano'n ang mangyari sa kanya na malalason pala ito. Pero malakas pa rin ang kuryosidad niya sa mga nilalang. Pinilit pa nga umano niyang bumangon. Nagmumumura at babalikan niya daw ang mga aswang. Pinagalitan naman siya ng kanyang nanay. Kung gano'n pala ay hindi na niya ito papayagan pang magtinda. Dumating sina Sinal at si Mang Hiorte gabi na. Wala silang namataang nilalang. Ayon sa albularyong ito, ang mga bakas ay bakas lang ng tao. Kakaibang uri umano ng aswang. Hindi nag-iiwan ng palatandaan na parabang galang aswang lamang ang mga ito. Ilang mga pangyayari na rin ang may kinalaman ng mga aswang na yun. Di ba nga may binagat tapos itong kapatid mo dising, di ba nga hinabol yun? Sabat ni Sinal. Mga 2 araw din doon si Priano bago pa nakauwi. Hindi na ito pinabalik pa sa pagtitinda ng nanay niya. Kapag sinasabi daw ni Priano na bababa siya, umiiyak ang ilaw ng tahanan at huwag na daw bumaba nun. Habang tumatakbo ang araw ay laging may nagroronda sa lugar. Inaaktuan ng mga aswang. Kasama na doon siyempre ang albularyong si Mang Hiorte. Umabot na lamang ng 1 buwan. Pero wala pa rin napala. Hindi na kasi nagpakita ang mga aswang. Si Mang Hiorte ay panay dalaw naman sa bahay nila Priano. Ang sabi nito ay nagdududa siya at baka napag-initan ng aswang si Priano. Lalo't nahamon pa naman umano ng binata. Nangangamusta lang naman ang albularyo pero kadalasang dumadalaw ito tuwing gabi. Umuuwi ng pasado 12:00 noon. Hanggang sa nawala na yung takot ng mga tao. May napapadaan pa nga din doon sa likod ng sementeryo Wala naman na umanong nababagat na mga aswang. Si Priano ay pinili na lang bumalik sa pagtitinda pero bago mangyari yon,
May ibinigay sa kanya si Mang Yorte na kwintas na 3 piko. Inukit lamang ito ng matanda sa kahoy na sinukuan. May karga na itong dasal. Isuot lamang daw lagi ni Priano, lalo't madaling araw lagi ang alis niya. Yung maliit na itako palamenko, nilublob ni Mang Yorte sa lana. Kumbaga, sinubuan ulit pero lana niya na ang ginamit. Magiging malala daw ang tama nito sa aswang. Hindi na dumaan si Priano doon sa may ibaba. Kinukuha na nga siya ni Sinal noon. Kaanak din kasi nila si Sinal tapos nag-aalala din ito. Kapag umuwi ng binata ay sinasalubong ito ni Sinal sa may terminal. Inaakala talaga noon ng binata na yun lang ang karanasan niya sa aswang. Pero nagkamali si Priano. Tama si Mang Yorte. Napag-initan o tinandaan ito ng mga nilalang. Ginabi ng uwi si Priano isang araw dahil naimbitahan sa isang piyesta. Imbita ito galing sa pinsan niya. Pasado 8:00 na siya nang umuwi nun. Wala nang habal. Nakainom pa ito sa mga puntong ito. Nasabihan niya naman umano si Mang Sinal na sunduin siya noon pero wala umanong sumundo sa kanya. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi naglakad na lang. Hindi pa daw siya nakakalayo mula sa isang kurbada. May humarang sa kanya sa daan. Itong kurbadang ito ay kalsada sa huling poblasyon. Tapos may lihisang daan doon. Kung saan naman ito na ang patungo sa lugar nila Priano. 2 tao ang humarang. Hindi niya maaninag ang mukha gawa ng natapat ito sa madilim. Habang si Priano ay nasa isang postin tatapat. Huminto ang binata. Nasa daanan talaga. Mula yun sa gilid tapos umatang sa daan. Halata umanong si Priano ang sadya gawa ng wala namang ibang tao doong naglalakad maliban na lang sa kanya. Wala namang pumapasok sa isip nito kundi mga aswang ito. Wala naman kasi mga pasaway na tambay sa lugar. Walang ano-anong binunot niya ang palamengko. May sapat na tapang ang binata ng mga panahon na ito at nakainom pa. Hindi na nito inantay na lumapit. Siya na ang lumapit sa mga ito. Habang nangyayari naman yon ay unti-unti niyang naaaninag ang mga itsura ng mga yon. Napapatango si Priano gawa ng tama siya ng hinala. Ito na umano ang mga aswang. Pero 2 lang umano ang umatang sa kanya. Puro lalaki. Naririnig niya umano ang pamilyar na tinig. Yun bang angil? At kasunod noon ang pagtawa ng isa. Naalala niya rin umano ang klase ng pagtawang yon. At kung hindi siya nagkakamali, ito yung sumipol at tinabihan ng aswang na nasaksak niya noon. Para umanong away kanto. Yun ang paglalarawan ni Priano. Nagpapaikot-ikot sila sa gitna mismo ng daan. Maya-maya ay dumating si Sinal. Nasilayan itong binata. Sumigaw si Sinal na sumakay ito ng habal. Na bakit hindi daw siya inantay sa terminal. Hindi nakinig si Priano sa sinabi ni Sinal. Sinunggaban na umano niya ang isa sa mga nilalang. Pero nakailag yon. Nakakakilabot na tinig ang nililika ng mga aswang. Itong si Sinal ay napilitang iparada ang motor. Bumunot na rin ito ng pangdepensa. May bolo na laging dala itong si Sinal. Tinulungan si Priano. Atras abante si Sinal. Ang bibilis kasi ng mga nilalang. Habang si Priano, puro na lang abante. Hindi pa naman nasusunggaban sila noon. Ilag pa ng ilag ang mga aswang. Ang sabi ni Sinal ay huwag daw magpapakagat o magpapakalmot kasi nga may lason ang nilalang na yon. Hanggang sa may dumating pa doon na habal. 3 sila. Itong mga aswang ay umaatras na. Hindi lang yon dahil nabulabog ang lugar at yung mga tao ay nagsilabasan na sa kani-kanilang bahay. Dito na umalis ang mga nilalang. Matapang si Priano, Sir Seth. Babagat-bagat daw mga ito tapos tuwag naman pala.
Dumura pa sa lupa tapos sinabing bumalik. Hinila siya ni Sinal at pinaangkas kaagad sa motor. Habang nasa biyahe ay pinapagalitan si Priano. Huwag daw mapusok. Matapang daw ito pero ilagay daw sa tama ang tapang at huwag padalos-dalos nun. Ang sabi naman ni Priano ay nanggigigil daw siya at hindi napipigilan ng galit. Huwag mo na lang sabihin kay nanay kasi baka atakihin pa yun eh. Walang hiya ka talaga. Ikaw lang ang nagpapahamak sa sarili mo eh. Mana ka sa tatay mo. Sobrang tapang kaya ayun nakahanap ng away at napatay. Ay nako. Ay tara tayo dot. Didiretso na naman tayo sa bahay ni Mang Yorte. Dinala si Priano sa bahay ng manggagamot. Nagmungkahi naman kaagad ang matanda na ang pamilya ni Priano. Dalhin din doon gawa ng baka madamay. Baka dumiretso ang mga aswang sa tahanan nila Priano noon. Kinuha naman kaagad ni Sinal gamit ang motor. 2 balik daw yon. Dumating din ang tiyo ni Priano. Ito yung binagat at tinabol ng aswang. Nagkumpulan sila sa bahay ng albularyo. Ilan ba sila? Tanong ni Mang Yorte. 2 lang naman yon. Kung hindi siguro nabulabog ang lugar, malamang may mamamatay talaga. Mabuti na lang at lumabas sa mga tao eh. Wika ni Sinal. Ba't ang duwag? Di ba nga matatapang naman sila? Ako nga lang mag-isa nung una eh. Hindi naman lumapit. Kinakailangan ko pang umuna. Sabi ni Priano. Ayon naman ka Mang Yorte, malamang naramdaman ng mga aswang na may tangang trespiko si Priano. Kaya't nagdadalawang isip yon. Ultimong yung palamengko, naramdaman din siguro. Kasi nga malalaking pinsala ang tama nito eh. Tsaka hindi din kaagagaling ang sugat. Natatakot yun sa'yo. Ang problema ay itong pamilya mo. Dito muna kayo dising Malapit lang naman ang bahay ninyo dito. Sa araw umuwi kayo doon pero sa gabi dito kayo matutulog. Matapos makapagsalita ni Mang Yorte ay biglang napasimangot ang mukha sabay silip sa bintana nun. Nagtaka silang lahat nun. Natahimik kasi. Nandito yung mga aswang Magkakaibang direksyon. Saglit, walang lalabas Mungkahi ng matanda. Malalayo ang kapitbahay ni Mang Yorte. Ang nasa paligid mga niyog, sa harapang parte ng bahay palayan. Hindi lang daw 4 na aswang kung hindi nasa mahigit 5. At mukhang mga agresibo pa. Sabi naman ni Priano ay labanan na lang. Sumang-ayon din ang tiyo niya na pangalanan nating Carlos. Nakaumang na ang itak na hawak nito. Parang doon patungo Mapapalaban talaga tayo. Pabor lang dito kasi may poder sa paligid. Makakalapit sila pero mas madali naman sa atin ang pagpatay sa kanila. Kapag natapat dyan sa tama ng liwanag sa lupa, manghihina yan Sinal, abisuhin mo nga yung mga kasama natin sa ronda doon sa may nayon. Papupuntay mo dito. Alang iya naman Kitang nasa paligid yung aswang, uutusan pa talaga ako. Makakarating kaya ako doon ng ligtas? Akala ko kasing tapang ka ni Priano Sa bagay, meron ding nakabantay doon sa daanan Sa may pinardahan mo ng motor, may isa doon. Lalabas ako Bubuksan ko lang yung gasera sa may kamalig para naman maliwanag sa labas. Bumaba ng bahay si Mang Yorte. May kamalig na nakabungad sa palayan. Malit lang. Binuksan niya ang gasera doon. Sa mga sandaling ito umano, napakaalinsangan ng lugar. Karaniwan naman daw yun kapag may aswang At syempre naroroon din ang nakakasulasok na amoy. Sinambit na ni Mang Yorte ang kung sinong gustong magpakamatay. Kasi siya ay handa siyang mamatay sa mga sandaling yon. Walang ano-anong bumaba si Priano. Nauna pa itong nagtungo sa likod at sinasangbit ang mga aswang na lumapit. Si Sinal nasa may biranda lang kasama si Carlos. Ang pamilya naman ni Priano ay nasa may sala. Umiiyak yung batang kapatid habang yung nanay niya naman ay hindi magkamayaw sa kakatawag dito kay Priano. Ilang mga sandali pa ay nakikita ni Priano na may gumagalaw sa unahan. Tinuro niya ito at sinangbit si Mang Yorte. 2 lang yung naririyan. Nasa may malapit ang iba nakatago.
Hayaan muna natin. Kapag tumapak yan sana si Sinaga ng ilaw sa loob ng bahay ko, yari ang mga yan. Sumigaw naman si Sinal. Huwag daw pakikialaman ng motor. Nakikita pala nito na ginagalaw ng isang aswang ang motor niya. Hindi nakapagpigil si Sinal. Bumaba ito ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang tiyo ni Priano. Tumakbo ang mga yon. Pinuntahan ng aswang na pinaglalaroan ng motor. Nagmitsa daw itong paglapit nila sa nilalang na lumabas pang iba. Nagulat si Mang Yorte kasi nga nasa likod lang pala ng niyog sa malapit ang ilan. Pero gaya ng nabanggit ng matanda, yari ang mga ito kapag tumapak sa tinatamaan ng ilaw ng bahay niya. Nagsilapit ang mga yon. Para umanong nalumpo ang mga ito. Nawalan ng lakas. 2 aswang yon, babae at lalaki. Walang ano-ano namang pinagtatataga nila ng itak ni Priano. Sila Sinal ay bumalik din kaagad nang malamang 3 pa lang naroroon. Pinagalitan ni Mang Yorte. Huwag daw lalayo sa bahay. Itong mga aswang aminado siya mga dayo dahil hindi siya kilala at kumpiyansa itong lumapit. Basta, bagsak at patay ang 2 nilalang. Bigla naman umanong pumalahaw yung nasa unahan. Sumisigaw. Igaganti daw nila ang mga pinatay na kauri. Sinagot naman noon ni Priano. Sinabi ng binata na bakit hindi daw gumanti kaagad. Hanggang sa may lumapit pa. 2 na naman. Mula ito doon sa timog na parte ng bahay. Sinunggaban kaagad ni Mang Yorte. Pinagtatataga ang isa at umatungal yon. Habang ang isa nang lalaban kahit parang lasing dahil nasa loob na ng poder, lumalaban pa rin. Tinaga naman yun nila Sinal. Si Priano ay inaantay na lumapit yung 3 na naroroon sa motor. Hanggang sa lumapit ang isa sa mga ito. Sinalubong ito ni Priano. Pero nakalimutan ng binata na ilaw sa bahay ang batayan. Hindi ilaw sa may kamalig noon. Inakala niyang matutulad lamang doon sa mga lumapit sa kanina. Nilundagan daw siya nito at nakagat talagang balikat. Nabaklas ang damit. Nakawala si Priano pero may isa pang paparating. Mabuti na lang at naroroon na si Mang Yorte. Nahila ang binata at ginuyod doon sa may biranda banda. Bakit mo sinalubong? Sabi ko antayin dito sa bahay Diseng, kumuha ka ng tela at sugatan tong anak mong matigas ang ulo. Matapos lang umanong makapagsalita ni Mang Yorte, nilapitan ng 3 nilalang. Sinasabihan kung gusto pang mabuhay ng mga ito, mas mabuting magsilayas sa kanyang lupain. Pero hindi daw yun nakinig sa kanya. Ang sabi pa nung isa, hindi sila aalis hanggat hindi napapatay ang mga pumatay sa mga kasama nila. Mabilis ang mga pangyari. Ayon kay Priano, may kung anong sinangbit si Mang Yorte, tapos kumukumpas ng kamay. Hanggang sa tuluyang makalapit ang matanda sa isang aswang. Walang pag-aalin-lang ang tinaga ito. Hindi daw gumalaw ang aswang na yon, na siya namang nakapagtataka. Basta itong 2 pa, na makita ang pangyari sumibat, tumakas at mabilis na naglaho. Sabi ko naman sa inyo, umalis na kayo. Ang titigas nyo Kapag nagpakita pa kayo sa akin ay papatayin ko kayo. Tatapang nyo kapag marami. Binalikan kagad ng albularyo si Priano. Pinagtulungan nila Sinal itong dalhin sa itaas ng bahay. Nanginginig daw si Priano tapos tumitirik ang mga mata. Wala nang malay si Priano sa mga sandaling ito. Ang nagkwento na lamang sa kanya sa pangyari ay ang kanyang nanay. Basta ginamot daw siya ni Mang Yorte. Niligo ng malamig na tubig at pinainom ng lana. Halos 2 araw na walang malay ang binata bago pa magising. Nadatnan niya ang sarili na naroroon sa bahay ng albularyo. Sumilip si Priano sa bintana. Nakita niya may mga tao. Kasama na doon si Sinal at ang tiyo niya. Nasa likod banda. Baklas ng dingding ng bahay ni Mang Yorte sa may kusina.
Nagtaka siya noon hanggang sa hindi niya namamalayan na nasa uluhan niya palang kapatid na bunso. Ang sabi nito ay doon na daw sila titira. Kinukumpuni umano ang bahay ni Mang Yorte. Pinapalawak. Takang-taka si Priano. Nagtanong ito sa kapatid kung kailan lang ba daw ito at anong nangyari. Nung isang araw pa, kuya. Nahimatay ka kasi. Matapos sunugin yung mga aswang, diyan na pinagpapapatay ninyo eh. Hindi na kami pinauwi ni Mang Yorte. Dito na lang daw tumira. Matigas daw kasi ang ulo mo. Nasobrahan ka sa tapang. Alam mo bang kamuntikan ka nang mamatay, kuya? Nag-iiyakan nga kami dito eh. Hindi ka na kasi huminga. Tapos putlang-putla pa. Sumuka ka na din. Aba, buhay ka pa pala. 3 buhay mo na yan ha. 2 beses ka nang kamuntika mamatay. Namamaga pa daw ang mga mata ni Andres noon. Niyakap naman ito ni Priano. Ilang mga sandali lang ay dumating na ang nanay niya na may bitbit namang mga kagamitan. Maging ang mga kapatid na babae at yung isa pang kapatid na sinundan ni Andres. Mga gamit lahat ang dinala kumbaga. Medyo malakas na ang katawan ni Priano, pero malaki ang sugat nito sa balikat. Hanggang sa mga sandaling yon, magang-maga pa rin ito. Ginagamot pa rin siya ni Mang Yorte. Doon sila tumira. Hindi na talaga sila pinauwi pa ni Mang Yorte. Ayos lang naman sa mga anak ni Mang Yorte gawa ng wala ding kasama ang matanda sa bahay. Hindi na nagpapakita pang nilalang. Wala nang pambabagat doon sa sementeryo. Basta buong lugar yun na alarma at maraming nagronda. Pero wala na mga nilalang na ito. Pero sa kabila ng lahat ay walang kumpiyansa itong albularyo. Hawak niya na ngayon si Priano. Siya na ang gumagabay dito. Hindi niya lubos mapagtanto kung bakit ganoon katapang ang binata at wala umanong inaatrasan. Hindi takot kahit pa siguro anong nilalang eh. Hindi na pinagtinda ng pandesal si Priano. Ipinagkatiwala na lamang ng albularyo ang ilang parte sa palayang pinagmamay-ari nito. Walang naging problema sa mga anak kasi nga pamangkin lang din naman ni Mang Yorte itong nanay ni Priano. At yung bunsong kapatid ni Priano, yun po yung tatay ko, si Tatay Andres. Buhay pa si Tio Priano sa ngayon at ang patunay sa karanasan nito sa aswang ay ang malaking pilat niya sa balikad. Bukod pa dyan, naroroon pa rin sa kanya yung palamengko at ang 3 piko.